May nauuso pong laruan sa mga kabataan ngayon ang tinatawag na fidget spinner o yung fidget cube. Nakatutulong daw ito para sa konsentrasyon ng mga bata. Pero bakit kaya ipinagbawal ito sa ilang eskwelahan sa ibang bansa? Yan po ang tinutukan ni Tina Pangliban-Perez. Alam niyo ba kung ano ang mga ito? Kung hindi, malamang hindi kayo millennial. Dahil ang mga ito ang mga nauuso na ngayon sa mga kabataan. Ang tawag dito, fidget spinner. Ganito siya hawakan at pinaiikot lang ng ganyan. Ito naman ay fidget cube. Para siyang die na maraming pinipindot sa lahat ng sides. Ang pag-fidget o ang hindi mapakali at malaki-tikiting paggalaw ng mga daliri ang inspirasyon daw sa paglikha ng fidget spinner at cube. Para raw mabigyan ng bagay na ginagawa ang inyong mga kamay, lalo na kung naiinip o ninenervyos, mainam daw gamitin ang mga ito. Si Jojo Nepomuceno, ilang fidget spinner at fidget cube na ang nabibili. Pero hindi para paglaruan niya, kundi para makatulong sa anak niyang may special needs. It helps him yung attention, I think, yung attention niya. Kasi meron siyang ginagawa with his fingers. No? He's diagnosed to have ADHD. Sa Amerika, Britanya, Israel at iba pang bahagi ng mundo, usong-uso ang mga fidget spinner at fidget cube. Ang iba, nakagagawa pa ng sari-saring exhibition gamit nito. Hindi lang naman siya for ADHD. It also helps ordinary people, yung mga bata, mga estudyante din, to focus also. It helps them relieve stress. Pero sa sobrang pagkapopular nito, ang ilang eskwelahan sa Amerika at Britanya, pinagbawal na ito. Sa labis daw kasing pagkahumaling ng mga bata, nakakaabala na raw ito sa kanilang pag-aaral. If you bring it to the classroom, kapag nag-aaral ka, habang nagtuturo yung teacher mo, nagpapaikot ka, hindi lang ikaw nadidistract, kundi yung classmate mo, yung teacher mo. So, of course, it also disrupts learning in the classroom. Nagkaroon na rin ng insidente kung saan may nakalulo ng fidget spinner. Kaya hindi rin ito dapat pinapalaro sa mga maliliit na chikiting. Tulad ng lahat ng laruan, may iwasan daw ito kung magagabayan ng maayos sa mga bata at may papaliwanag sa kanila ang tamang paggamit sa mga ito. Tina Pangliban-Perez, Nakatutok, 24 Oras.